Good morning, good morning, good morning everyone. Ayan, so let us congratulate the newly elected Secretary of the DOI, mga kaibigan. Talaga naman umaayon kay DOJ Secretary itong si Jesus Crispin Remulla ang pagkakataon. Okay, so ngayon po ay manunumpa na si Jesus Crispin Remulla bilang bagong kalihim ng DOI. Okay, so sa mga hindi po nakakaalam, ang DOI po ay nasa ilalim po ng mga ahensya ng pamahalaan ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Okay, so ang DOI po ay ahensya ng pamahalaan na kung saan ay magsisiyasat at magbe-verifika no sa mga issue na kinakaharap ng ating bansa, no. Sila po yung susuri doon sa mga kaso na iniaakyat at isinasampa sa iba't ibang tribunal, no, sa iba't ibang mga ahensya rin po ng pamahalaan. So this is a collective or centralized agency that could cater, no, that could cater and hold the justice system of the country. Okay? So panoorin natin ang inaugurasyon po, no, ng bagong kalihim ng Department of Injustice na si Secretary Jesus Crispin Remulla. Okay, so let's watch and hear kung ano po ang naging dahilan at kung ano po ang nagbunsod sa mga tawag dito, appointing officer, kung bakit napili nila itong si Jesus Crispin Remulla na pamunuan ang Department of Injustice. Ang nangyari po, surrender out na lang po ang naiwan. Madam Chair, Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. o kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, ang maliwanag. Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin Hindi, ina-admit na mabuti po tayo. sa ating bansa. Mabuti. Yun po yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama namin ginawa. Para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung Pinagdagan na lang ninyo. ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal tayo sa surrender. Kaya yun talaga yun ang naging Pero, best judgment namin. ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ho ito Ang obligasyon ito to the rest of humanity Wala na nga ang Yun nga ho yun extradition. Kasi Eh, yung ano pa sinusunod po obligasyon? natin, yung ating international humanitarian law na 9851. That is contained in Republic Act 9851, Section 17 pa rin po. Babalik po tayo rin muli. So ito, sa Senate probe na ito mga kaibigan, maliwanag na sinasabi ni Jesus Crispin Remulla na ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte is the best thing that they can do. Iyon daw po ay base sa kanilang pinakamaayos, pinakatamang pamamaraan ng pag-aresto. Because hindi na po tayo miyembro ng ICC and therefore wala na ngang otoridad ang ICC na makialam dito sa Pilipinas. So hindi na raw po pwede yung extradition treaty na tinatawag. So hindi na kasi tayo miyembro. Okay, so granted that extradition treaty is no longer applicable. So surrender daw yung best applicable solution para madala si former President Duterte. Okay?
Kung narinig naman natin yung naging sagot ni Senator Amy Marcos, hindi obligado ang Pilipinas. Okay? Hindi obligado ang Pilipinas. So, ibig sabihin, nasa prerogatives pa rin ng Pilipinas kung isusurrender natin sa International Tribunal si dating Pangulong Duterte or dito po ikukulong at lilitisin, kakasuhan sa Pilipinas. Okay? Ganyan ba ang thinking and understanding at ganyan ba mag-interpret ang Department of Justice Secretary na nagnanais maupo sa Office of the Ombudsman? Okay, so basahin nga natin at intindihing mabuti kung ano yung nakasaad sa Republic Act 9851, Chapter 7, titled Jurisdiction, Section 17. Okay, so basahin ko po mga kaibigan ha. The state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. Letter A, the accused is a Filipino citizen. B, the accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, or letter C, the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. Okay, so ibig sabihin, the state shall exercise jurisdiction over person. Ibig sabihin, ayon sa Republic Act 9851, Pilipinas, ito po yung state na tinatawag dito. The state shall exercise jurisdiction. Ibig sabihin, tayo ay mayroong jurisdiction doon sa tao, doon sa hinuhuli, doon sa accused, doon sa suspected, at lahat po ng hinuhuli. Mayroon pong jurisdiction ang bansa natin. No? Kung yung hinuhuli, yung accused ay Pilipino. Pangalawa, wala pong pakialam yung ibang bansa, provided kung nasa Pilipinas po yung akusado. So kahit foreigner ka, kung nasa Pilipinas ka, ibig sabihin nasa jurisdiction ka ng Pilipinas. So the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. So yung krimen daw na ginawa ay Pilipino o laban sa mga Pilipino ay yung jurisdiction nasa Pilipinas pa rin. So bakit dinala sa ICC itong si former President Duterte? Gayong malinaw po dito sa Section 17. Lahat ng ito ay nagpapatunay na talagang hindi nila naintindihan o talagang hindi inintindi ang batas. Malinaw po sa jurisdiction, dito po lilitisin, dito po kakasuhan kung ang akusado ay Pilipino o Pilipino si Duterte. Pangalawa, siya ay nasa Pilipinas kasalukuyan nang siya po ay hinuli. Pangatlo, yung krimen na ibinibintang sa kanya, ang mga biktima ay mga Pilipino din na sinasabi nila. So, ibig sabihin, bakit dinala sa ICC si President? Okay? Ito po yung sumunod na nakapaloob sa Chapter 7. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crimes. So, ibig sabihin daw mga kaibigan, in the interest of justice, no? So, ibig sabihin, kapag daw yung isang akusado ay meron ng kaso sa International Tribunal, ay hindi na po maaaring kasuhan yung tao na yon, yung akusado na yon, kapag meron na pong kaso sa International Tribunal. Okay? So, given na meron na pong kaso sa ICC si former President Duterte, kaya dinala sa ICC. Pero ito pa po yung kasunod. Instead, the authorities may surrender
or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Ito po yung pakinggan po ninyo. If any, to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaty. So, ibig sabihin po, may mapapansin po kayo doon sa clause na ito, no? Mula po dito sa okay, ito. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So, ibig sabihin po nito, mga kaibigan, kung ang akusado raw po ay mayroon ng kaso sa International Tribunal, ay hindi na po pwedeng kasuhan yung tao na yon dito sa Pilipinas. Subalit, datapwat. Ayan. Subalit, pwede lamang daw po nating isurrender yung akusado na yon kung, kaya po merong salitang if any, kung mayroong applicable extradition laws and treaty. So, ibig sabihin, kung wala pong kasunduan, wala pong agreement, wala pong treaty sa pagitan ng Pilipinas at the Netherlands, ay hindi po pwedeng isurrender sa International Tribunal si former President Duterte. Okay? Pwede po sana kung wala po itong word na ito, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Pwede po sana yun na isurrender si Duterte sa ICC. Problema po kasi meron pong nakadugtong Dapat, no, if any. O, di ba? Ipakiintindi nga po sa kanya rito, sarap sampalin na sa ilong itong si Remulla, napaka-syunga-syunga Ang linaw-linaw ng sinasabi dito pwedeng isurrender, dapat isurrender provided kung mayroong international treaty or laws o kung anumang kasunduan meron ang bansang Pilipinas at the Netherlands. Pero kung wala, ay wala talaga. So, illegal and unlawful ang pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ito pa, mga kaibigan. Marami ang nagulat at hindi makapaniwala sa pagka-quit sa anak ni Justice Secretary Boying Remulla sa kasong possession of illegal drugs. Noong Oktubre 11, 2022, hinuli si Juanito Jose Remulla III ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Tinanggap daw kasi ni Remulla ang delivery ng pakete na nakapangalan sa kanya na pinadala ng isang Benjamin Hoffman mula po sa California. Ang laman ng pakete ay higit 900 grams ng Kush, isa pong uri ng high-grade na marijuana. Ayon sa mga otoridad, na-detect ito sa X-ray sa NAIA nang dumating ito noong September 27. Nakalagay sa pakete na hooded sweaters daw ang laman nito, pero nakita sa X-ray na meron itong organic na laman. At nang dalhin na ang mga K9 units, lumabas po na droga ito. Kaya't nagsagawa ang PDEA ng controlled delivery kay Remulla sa kanyang bahay sa Las Piñas at hinuli siya nung tanggapin niya ang pakete. Sa unang tingin, para nga namang dekahon ng kaso, tinanggap ni Remulla ang delivery at nang bulat-latin, tumambad ang droga. Ang kaso po kay Remulla ay violation ng Section 11, Article 2 ng RA 9165 o yung Dangerous Drugs Act. Pero bakit na-dismiss kagad ang kaso sa korte? Ayon po sa ruling ni Judge Ricardo Moldes II ng Las Piñas RTC, dalawa nga ang naging problema sa kaso ng prosekusyon. Una, hindi raw napatunayan na alam ni Remulla ang nilalaman ng paketeng kanyang tinanggap. Pangalawa, naputol ang chain of evidence ng droga habang nasa kustodiya ito ng mga otoridad. Ano po ang ibig sabihin ng mga ito? Ayon kay Judge Moldes, hindi raw sapat na tinanggap ni Remulla ang delivery ng pakete para patunayan na may kinalaman siya sa illegal na droga. Kailangan daw patunayan ng prosekusyon na alam ni Remulla na droga ang kanyang tinanggap. Katunayan nga, ayon kay Judge Moldes, mukhang hindi alam ni Remulla nung una na meron siyang delivery.
Ito kasi po ang lumabas sa testimonya ng mga mismong PDEA agents na si Agent Bonggao at Agent Mekeng. Silang dalawa po ang napanggap na delivery men. Sila rin ang humuli kay Remulla nung tanggapin ni Remulla ang pakete. Sa kanilang testimonya sa korte, ito po ang naging usapan nilang tatlo ni Remulla. Sinabi ng dalawa na may parcel para kay Remulla. Ang sagot ni Remulla, wala siyang inaasang parcel o padala. Pagkatapos, sinunong ng dalawang ahente si Remulla kung kilala niya si Benjamin Hoffman, yung nagpadala ng pakete. Ang sagot ni Remulla sa kanila, ayon mismo sa mga ahente, ay hindi niya kilala si Hoffman. Pero sabi raw ni Remulla, tatanggapin niya ang pakete kung nasa pangalan naman niya. At nang tanggapin ni Remulla ang pakete, saka siya hinuli ng PIDEA. Ngayon, ayon kay Judge Moldes, malinaw sa kwento ng dalawang ahente na walang inaasang pakete si Remulla at tinanggap lamang daw ni Remulla ang pakete na maaring hindi raw niya alam ang laman. Ayon kay Judge Moldes, ito rin ang naging desisyon ng Korte Suprema sa Luna versus the People of the Philippines noong 2021. Hindi raw sapat ayon sa Korte Suprema na hawak lang ng isang tao ang lalagyan na maaring merong droga sa loob. Kailangan daw malinaw na alam niya na merong illegal itong laman. Importante raw kasi ito para panlaban ito sa pagpaplant ng mga ebidensya sa mga inosenteng tao. Isa pang pinunan ni Judge Moldes ang chain of custody ng ebidensya. Sa mga kasong gaya ng illegal na droga, importante raw kasi ang chain of custody mula po sa pagkaka-identify ng droga hanggang sa pagkakahuli sa may hawak nito hanggang sa pagpresenta nito doon sa korte mismo. Lumalabas na base sa markings sa pakete, unang na-intercept ito ng Customs Anti-Illegal Drugs Task Force noon pang September 28. Pero sa hindi pa malamang dahilan, ayon kay Judge, October 4 na ito binigay sa Customs Examiner. Isang buong linggo po yan. Pagkatapos, tinurn over na ito sa PIDEA noong October 10 na. Kinabukasan, hinuli si Remulla at matapos ito, pinatesting na ang droga. At ayon po sa korte, walang anumang dokumentasyon kung paano inilipat ang droga sa evidence custodian. Ayon kay Judge Moldes, basic dapat ito pagdating sa handling ng mga drug evidence na hindi napapatid ang chain of evidence. At alam daw dapat ito ng PIDEA. Kung hindi magarantiya ng mga otoridad ang dokumentasyon ng illegal na droga hanggang umabot ito sa korte, hindi mo raw talaga maasahan ang isang drug conviction. So it is clear mga kaibigan na wala pa pong 3 buwan. In fact, 1 month lamang, no? Halos higit 1 buwan lamang po ang itinagal ng kaso ng anak ni Jesus Crispin Remulla at ito po ay na-dismiss. Ang tanong, magkano ang halaga ng judge na nagdesisyon na pawalang sala itong anak po ni Jesus Crispin Remulla? Okay, so mga kaibigan, go back to the history. Noong napanood natin ang Quadcom hearing, kung saan ay dumalo doon, I think Quadcom or Senate hearing, okay? So, noong napanood natin yung Senate hearing, nakita natin, napanood natin, narinig natin yung palitan ng question and answer, no? Sa pagitan po ni Estrada, no? Yung Estrada, Jinggoy Estrada at ni Secretary, dating Secretary no, ng DOJ na si Laila de Lima. So sa nakikita ninyo mga kaibigan, napaka-powerful, no? Napaka-makapangyarihan ng Department of Justice. Kaya nilang baligtarin, kaya nilang buuin ang kanilang mga nais gawin. Kaya nilang magpakulong. Kaya nilang magpatapon ng tao sa ibang bansa. Kagaya nga po ng nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte. So that's how powerful the Department of Justice is. So, balikan ninyo yung Senate hearing na yon, kung saan ay nandoon po si Laila de Lima. Sabi po na Jinggoy Estrada, naupo ka sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. You will become the Department of Justice Secretary. Naging senador. At ilan pa sa mga ahensya po ng pamahalaan.
Pero bakit hindi mo nakasuhan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas? You were so powerful that you can do everything. Pero wala kang nagawa. Ano po ang sagot ni Laila de Lima? Walang ebidensya. Walang gustong tumestigo. So paano natin makakasuhan si Duterte? 'Di ba? Siguro hindi pa sila magkaibigan ni ni Risa Hontiveros. Kung naging best friend si Laila de Lima sa si Riza Hontiveros noong mga panahon na yon, malamang nakapagbayad na ng witness itong si Riza Hontiveros. Yan yung galawan ni Riza Hontiveros. Kung best friend sila na dalawa nung mga panahon na yon, edi nakapagtanim na sana ng testigo. Nakahanap na ng testigo itong si Riza Hontiveros. O di tapos ang problema ni Laila de Lima nung panahon na yon. But kidding aside, mga kaibigan, no? Sa nakikita natin sa ngayon, ganyan po ka-powerful ang posisyon po ng Department of Justice. Gaya nga po ng nagawa po ni Remulla kay dating Pangulong Duterte, isinurrender sa ICC yung mama. Nung panahon po ni Laila de Lima, galit na galit si Laila de Lima kay dating Pangulong Duterte, di ba? Pero bakit hindi niya nakasuhan? 'Di ba? DOJ secretary siya tapos hindi pa naman siya nung wala na sa pagkapangulo si Presidente Duterte. Hindi pa rin nila nagawang kasuhan si Duterte dito. Oh. Nung hindi pa rin naman secretary si Remulla, hindi rin nila nagawang kasuhan si Duterte. So si Remulla lamang talaga yung mayroong makapalang mukha na hindi marunong mag-intindi at hindi marunong sumunod sa batas. May sarili po siyang batas eh. So, ngayon na nga mga kaibigan, sa nakita nating pagiging injustice, hindi makatarungan, one-sided, no, at mayroong kinikilingan, wala pong sariling prinsipyo, nasusuhulan, nauutusan, walang sariling paninindigan, walang sariling desisyon, capable ba na maupo sa ombudsman itong si Jesus Crispin Remulla? Sa tingin ba ninyo, kaya po niyang pamunuan ang ombudsman? Gayong kitang-kita po natin ang pagiging injustice po niya, ang pagiging hindi makatarungan, ang pagiging hindi patas nito. Mayroong kinikilingan. So, siguro mga kaibigan, kapag nakuha po ito ni Jesus Crispin Remulla, itong Office of the Ombudsman, it is very high time para mag-ano na tayo, mag-ingay na tayo, no? Na hindi na po tama yung ganito. Kasi ganito po yan eh. Kapag nakita po natin at kapag nakuha po ni Remulla yung ombudsman, yan po yung time, yan po yung panahon para masabi nating patay na ang justice system sa ating bansa. At kapag nangyari po yan, ay hindi na po gumagana ang justice system, lahat na po ng kaso ay sa ICC na po idudulog. Hindi na po sa korte o alinmang korte dito sa Pilipinas. It's the ICC na. Diyan na po yung tinatawag nilang the court of last resort because the justice system in the Philippines is dead. So, very simple, di ba? Madaling intindihin eh, suppletory. So, kapag hindi na po gumagana ang justice system sa Pilipinas, edi sa International Tribunal na po. Wala na eh, patay na yung justice system dito. So, ayun mga kaibigan. Agree ba kayo? Pabor ba kayo? No? Na maging ombudsman itong si Remulla. Remember, meron po siyang kaso sa ombudsman, no? Kaugnay po sa isinampang reklamo ni Senator-elect Amy Marcos, no? Doon po sa findings ni Amy Marcos, kaugnay sa pagkakadaki, pagkakaaresto at pagpapatapon kay
Duterte sa ICC na napatunayan po ito ni Senator Amy Marcos na unlawful and illegal arrest po, no? Kidnapping, no? Extrajudicial rendition po ang tawag dito. So, very, very alarming po ang ginawang ito ni Remulla. So yun. And then, nung nakaraang linggo po, mga kaibigan, maliwanag naman pong binanggit at sinabi ni Remulla na the government is no longer pursuing a case against the former President Rodrigo Roa Duterte for the crimes against humanity sa ICC. Hindi na po ipapursue. Ibig sabihin, hindi na po itutuloy. Hindi na po, kumbaga, kalilimutan na po ng Pilipinas yung kaso laban kay Duterte sa ICC. Ang dahilan po niya, wala pong makitang ebidensya. Wala na po silang mahanap na mga testigo na makapagsasabi na violate nga ni dating Pangulong Duterte ang mga krimen against humanity. So wala na po. Wala na po silang maipakitang ebidensya. Wala na po silang mahanap na testigo na makapagdidiin kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi po ni Remulla, since wala na pong ebidensya na makita, wala nang testigo na mahanap, ay bahala na ang The Hague sa kaso ni Duterte dahil baka raw doon ay mayroong ebidensya. Di ba ang tanga ng Department of Justice natin? Naku, gigigil talaga ako eh. Saan ka nakakita? Baka raw sa The Hague mayroong ebidensya laban kay Duterte. Naku, gigil talaga. Nakakatanga. Nakakatanga itong Chief Justice, itong DOJ natin, oo. Saan ka nakakita? Pilipino si Duterte, yung kaso na inilaban nila kay sa ICC ay crimes against humanity, war on drugs, mga extrajudicial killing. Eh siyempre dito sa Pilipinas naganap yun. Dito sa Pilipinas nangyari yung mga binibintang nila kay Duterte. Eh wala ngang ebidensya. Wala ngang ebidensya, wala ngang testigo, tapos magkakaroon sa ICC ng testigo, ng ebidensya. Kung hindi pa naman depunggal talaga itong punyetang ito, ay nako, nakakapanggigil. So, ayun na nga, mga kaibigan, kung hindi ba naman kayo tanga, mga anti-Duterte na yan, sige nga, paano kayo magkakaroon ng ebidensya sa ICC? Eh dito nga sa Pilipinas nangyari yon. Kailangan pa bang paulit-ulit na sabihin sa inyo ito? Very obvious, di ba? Very obvious. One of the reason kaya kung bakit inuulit-ulit ko kasi yung mga anti-Duterte, ang tatanga ng pick-up niyan, hindi makaintindi pauli. Kaya kailangan paulit-ulit na intindihin nila itong ating mga sinasabi. Pag sinabing walang ebidensya sa Pilipinas, walang testigong mahanap, eh di lalo na sa ICC, lalo na sa The Hague, naku, Ginoo, Santissima ka. So, ayun, sa mga anti-Duterte, di ba narinig nyo na rin yung sinabi ni Remulla? Ang gobyerno ang gumagastos sa lahat ng expenses ng mga testigo na ipinapadala nila sa The Hague, sa ICC. Ilan na po yung nasa record nila? 97 pa lamang. Kailangan nila itong 30,000 ay mapatunayan nila na biktima ng extrajudicial killing. Imagine 30,000. Eh 97 pa lamang yung biktima na ipadala nila sa ICC. Multiply ninyo yung 97 na yan. Magkano ang halaga ng visa? Per person po ang visa. Ang passport, ang plane ticket, food and lodging, ang appearance, ang acceptance fee. Magkano po yung ibinabayad dyan ng gobyerno? Dito sa Pilipinas, kapag magkakaso ka, ang lawyer's acceptance fee, 300,000 pesos. Ang appearance fee, 10,000, 8,000 to 10,000 pesos to 15,000 pesos. Yung mga ordinaryong kaso lang to ha. Lalo na kaya yung mga high crimes. Magkano ang acceptance fee? Millions of money acceptance fee. Millions of money acceptance fee. Appearance fee, magkano po ang appearance fee? Sa mga ordinaryong kaso, 10,000 per appearances. Eh paano na kung high crimes yan? It's not only 10,000. Eh di lalo na ito, international case. So how much is the visa? How much is the plane ticket?
the other documents, yung complaint affidavit, how many copies ang kanilang dapat i-produce, magkano ang acceptance fee sa prosecutor's lawyer, prosecutor's counsel, magkano ang per appearance, food and lodging. Siyempre, hindi papayag itong mga witnesses na ito. Halimbawa, nandoon si Aling Sheila na hindi naman namatay noong panahon ni Duterte, yung kanyang anak. Namatay na po 2023, if I were not mistaken. Panahon na po ni Bongbong Marcos nang mamatay yung anak ni Aling Sheila. And it was confirmed by the Hara Funeral Services. Diba? Na-confirm na po ng Hara Funeral Services. Oh, na namatay yung anak ni Aling Sheila 2023 na panahon na ni Marcos Jr. O paano kung itong si Aling Sheila nandoon sa ICC at isa sa mga testigo laban kay Duterte? O magkano ang natanggap ni Aling Sheila? Imposibleng pumunta yun doon ng plane ticket lang, visa lang, food and lodging lang yung ibinigay sa kanya. I don't think so. Kasama na diyan yung bayad. Si alias Rene nga kineklaim na binayaran siya ni Risa Hontiveros ng 1 million.